Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction po tayo ngayon dito kay Road Trip TV Official. May pag-asa bang magbago ang isang masamang tao? Ayan, isang katotohanan na mayroon masamang tao talaga dito sa mundo. Ngunit isang pananawang pag-asa bang magbago ang isang masamang tao? Panoorin po natin yan dito sa UNTV. Ito po ang reaction natin for today. Alright? Dahil ba saan? Siguro po, sa tingin ko po kapag nainggan niyo po siya sa Ito po si David Mizal, nagpatotoo sa kanyang adikain na baguhin ang isang tao. Ay, basta po ganun. Kasi At bigyan daw ng Bible. Ayan, parang si Donald Trump. At inikayat na magkaroon ng Bible ang isang bahay o isang lugar. rin po sa naikahit po sa ganun Dati rin po akong mabisyo. And yun po, talagang as in parang Ayan, isang taong mabisyo to si David. At nagbago dahil sa Biblia. sabi ko na rin po na parang sama ko pa sa time na yun. And simula po nung nainggan niyo po ako sa mga Bible study, doon po medyo parang nag-iba po yung ikot ng mundo ko. Parang dati ng mga bisyo ko nalimutan po and natuto po akong makisama ng maayos po and lahat po ng mga masama akong gawain is naiwasan ko na po. And po, natuto ang mga gumawa ng mga mabuting gawain. And Ayan, para maiwasan ng mga masamang gawain at laging magdasal. Unang-una, binibigyan lahat ni Lord ng chance na magbago ang tao. Diba, si Lord niya yung dahilan kung bakit tayo naligtas. Dapat yung kaligtasan tinanggap natin. Gamitin natin opportunity. Kung ano yung buhay natin noon, dapat huwag na natin gawin ngayon. Sabi nga po ng Ayan, kung ano ang buhay natin noon, wag nang gawin ngayon. Ayan, tama naman. At ang Panginoon nga ay nagpapatawad. Tao pa kaya? namin, kung ano ka ngayon, ay yun yung decision mo kahapon. Kung ano ka magiging bukas, i-decision mo ngayon. Kaya ang pagbabago talaga nasa tao. Ayan, ang pagbabago ay nasa tao. Tandaan nyo guys at maraming salamat dito sa ating reaction video, isang masamang tao. Saka kung gusto mo magbago, number one, humingi ka ng tulong kay God. Kasi ako di naman po di naman ako perfectong tao. Pero nasa proseso po. Oo naman, may pag-asa. Kasi, mapapayungan yun Oo, para magbago. Pwede, magpaparehab siya para magbago. Ayan, pwede magparehab yung masasamang tao at nalulong na sa bisyo. At para magbago ay lumapit sa Panginoon daw. Kasi, gabay lang namin, gabay na magulang para magbago ang bata. sa akin lang po, may pagbabago naman yung pong tao. Kagaya nung magnanakaw. Halimbawa yung magnanakaw, siyempre, Oo, magnanakaw, di ba? Katabi niya, dalawang magnanakaw. At humingi ng patawad kay Jesus Christ nung pinapako sila sa taas. At at binigyan ng pahintulot ni Kristo na sa araw na ito, bibigyan kita ng ang pagpapatawad. At isasama kita sa aking paraiso. Ayun ang sabi ng Panginoon. bago din gawa ng mga magulang, tayo ng mga magulang na pwede magbago habang siyempre mahal natin ang buhay natin sa mundo. Kaya pwede magbago. Kagaya ng mga friends niya, nang nakikita, siyempre iba-iba naman yung ano ng tao. So, yun ang Ayan, hanggang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, magbago na at gumawa ng magandang asal. gagawin niyang example na halimbawa na kung dapat na ipagbago yung sarili niya, pwede na rin na. At saka, mag-aano siya ng advice kung anong dapat niyang gawin. Kagaya ng ginawa niya na hindi maganda. So, siyempre, may friends na siya na pwede na tanungan. Oo, sabi nga nila, pag umarap ka sa Panginoon, dapat ano ang iyong ginawa sa lupa. Ayan ang sabi ng ibang ating religion. So, yun. Makakatulong talaga yun. Ang salita ng Diyos. Ano siya? Magdasal siya. Magbabago niya. Oo naman. Tama yan. Kasi sa kanya nakaka-check yung man yung kung gusto niya magbago. Wala naman sa ibang tao, wala sa parents, wala sa kaibigan, sa sarili niya. Yun lang yung sa akin. Depende sa sitwasyon yan. Ang pagiging masama ka, Tama naman at nasa sarili mo yan kung talagang gusto mo
Ayan, humingi ng tawad o mapunta ka sa impyerno. Kasi depende yan sa sitwasyon eh. Diba? Iba't ibang sitwasyon yung dahil masama. Ibang taong dahil masama, iba-iba yan. Depende sa gawa, depende rin sa tao. Minsan may mga taong masama na kailangan ng suporta ng pamilya para mabago. Meron naman may taong masama na gobyerno na nagpapabago, gano'n. Depende rin yan sa paligid. Yung lahat ng pag-asa magbago eh. Minsan ang pagbabago nagagaling sa gobyerno, nagagaling sa tao, nagagaling sa pamilya. Ang ba't may bagyo, taong bagyo? Siyempre naman. Lahat naman may pag-asa. Tulad namin ngayon, umaasa. Lahat naman may pagbabago. Nasa tao lang talaga. Umaasa para gumanda po ito. Pero yun, lahat naman. Pwede ganun naman, di ba? Lahat naman tayo umaasa. May pangarap. May pangarap, may pag-asa. Di ba? Pag wala kang pangarap, patay ka na lang. Kasi wala ka ng pag-asa na. Habang nabubuhay mo, patuloy ko lang umaga sa hamon ng buhay. Basta isa puso mo, yung narinig ko lang, pero hindi ko sila sa puso. Oo, yan ang tinatawag may pananalig sa Panginoon at isa puso. At simba ka nga na simba, masama naman ang ugali mo. Wala rin, di ba? Business lang yun. Yung sa tao, yan ang nangyayari sa buhay mo, sa sarili mo, sa tao. Wala sa labas, wala sa nangyayari sa mundo mo, sa tao. Choice mo lahat ang nangyayari sa buhay mo. Ayon sa psychology, Alright, it's your choice. Ayan ang sabi ang niya. pagbabago para sa ikabubuti o changing for the better ay nagsisimula sa pagtanggap ng ating mga kahinaan at kakayahan. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa sarili, natututo tayong mag-adjust at mag-develop ng positibong pag-uugali. Pero kung bigla Ayan na, positibong ugali. At magbasa lagi ng Bible. may pag-asa ba na magbago ang masamang tao? Basahin natin sa Biblia sa 1:15 ng unang Timoteo. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. O, tinan mo, meron palang Ayan tapat ang pagsabi at nararapat tanggapin ng lahat. Ayon kay Timoteo 1 verses 15 upang naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. Nasa Biblia na pala na ako ang pangulo sa mga ito. Alright, maraming salamat sa panonood at pagdinig dito kay Road Trip. And see us again sa ating reaction video. And keep safe and healthy sa inyong lahat. Dito kay Bagyong Pipito. Maraming salamat and peace out sa inyong lahat.